Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Bigla na naman po na-trigger si Atty. Harry Roque sa naging payag ni Yusek Claire Castro sa press briefing po ng Palasyo Malacanang na si Sara Duterte, complete failure as DepEd Secretary. Umusok na naman si Harry Roque. Ngayon po si Atty. Harry Roque, halos hindi na ayos ng kanyang sarili, hindi na makapanuklay sa patong-patong na problema na kanyang ginakarap. Pati kasi problema ni Sara sa kaniligong, problema niya. Kaya tingnan ninyo ang itsura ni Harry Roque. Para ng batang palaboy. Nasira yung buhay ni Atty. Harry Roque sa kakadikit sa mga Duterte na ayaw na nga sa kanya din. Pinauwi na siya, matigas ang ulo. Hindi man siya kailangan ng mga Duterte na. Hindi man siya pinapansin. Siksik ng siksik po. Tingnan mo ang inabot ni Harry Roque. Pakinggan natin yung sinasabi niya rito. So Auntie Claire, saan nanggaling ang hugot mo na pinakapalpak si Inday Sara sa DepEd? Walang basehan. Sabi-sabi mo lang. At sino ka ba para husgahan ang Inday Sara Duterte? Ikaw nga ni minsan, hindi ka pinagkatiwalaan ng taong bayan. Hindi ka nakakuha ng kahit anong mandato, miski barangay captain. And yet, lalaitin mo ang pinakamaraming boto na nakuha sa kahit anong kandidato sa kasaysayan ng Pilipinas. Totoo po yan. Wala nang ibang kandidatong nakakuha ng 32 million gaya ng boto ni Inday Sara. Saan daw nanggaling yung hugot? Napakalaki nga niya yung mandato. Ikaw anya nga ni barangay captain, hindi ka nanalo. 32 million plus anya. Yung boto ni Sara Duterte, ay Harry Roque, hindi magkakaroon ng 32 million na boto. Yang si Sara Duterte mo, kung hindi kay Martin Romualdez. Ikinampanya ni Martin Romualdez sa buong Pilipinas. Hindi na inisip ni Martin yung kanyang sarili. Kasi alam naman niya na panalo siya sa Leyte. Hindi na nga pupunta doon si Sara sa kampanya. Pero panalo sa Leyte si Sara Duterte. Bakit? Ikinampanya ni Martin Romualdez. Mismong galing sa bibig ni Sara Duterte. Nagpasalamat pa nga po. Sabi ni Sara, dahil anya sa'yo, nakuha ko ang 32 million na boto. You see? Kasi nga po, ang bumoto kay Sara po na 32 million, 31 million, mga Marcos supporters. Marcos Romualdez. Ang 1 million po, yon ang mga DDS. Kaya siya may 32 million plus. Yan ang rason mga kababayan kung bakit kahit pilit na nila, gustong-gusto na nila na mag-people power, walang walang mga tao na sumusugod po sa EDSA para i-people power yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kinagatungan nila ng natudo po ng i-deliver si Digong sa sa The Hague. Yung mga maisog rally po, nakita ninyo yung sa Kuwait, mas marami pa yung gwardiya ni Sara kaysa sa nag-attend. Ngayon ba? Mas marami pa yung gwardiya. BP Sara in Kuwait. You see? Oh, ito yung sa The Hague. Pagpunta niya after Kuwait. Oh, yan man lang ang tao. Sila na lang. Ayan, oh. Tingnan ninyo nagsasayaw-sayaw. Grabe. Yan na lang ang maisog po. Sumasama sa maisog rally. Kaya kung nagka-32 million na boto si Sara Duterte, dahil po kay Martin, gusto ninyo nga marinig yung mismong admission. Wala mismo sa bibig ni Sara Duterte. Yan report ng PTB4. Speech, she thanked Romualdez, who was one of her campaign managers during the 2022 national elections. But you did very well. 32.2 million votes. You did it all.
You see, you did it all. And alam nyo, pagod, puyat, luha, lahat yun ni Congressman Martin Romualdez. And as a candidate, I'm truly appreciative of how he took care of me. Duterte also thanked the people of Tacloban for their support. Despite her not being able to attend the Uniteam Grand Rally during the election period in Tacloban. So I'm truly thankful for all that happened. It was a learning experience for me. And I am appreciative of all that you have taught me, kayong lahat mga kababayan ko. And I commit to be beside you in the service of our country. Kita mo na? Hindi yan gawa-gawa, mga kababayan. Imbentong istorya. Galing mismo sa bibig ni Sara Duterte. You did it all, Anya. Kaya nakuha ko ang 30 million na boto. Landslide siya. Kasi nga po, 31 million yan. Mga Marcos supporters. Kaya hindi totoo na yung ating Pangulo nakisakay sa mga Duterte. Palaman silang numbers po. Ang may numbers po, ang Marcos. Mismong galing sa bibig ni Sara. Kaya maya-ya ka, Ari Roque, kapag sabing 32 million ang mandato na boto ni Sara, dahil yan kay Martin Romualdez na sinisiraan ninyo. You see? Tuloy natin. Marcos Jr. at hinding-hindi ang mga non-existent experts ang dapat maghusga. Sino dapat maghusga? Well, unang-una po, ang posisyon ng kalihim ay isang public office. Ang public office po, ang nagpapasweldo, taong bayan. Ang sinumpaan nilang katungkulan bilang Hindi man public nagtrabaho. servants ay maging tapat sa Hanggang Republika ngayon. at itaguyod ang saligang batas. So naturalmente, ang maghuhusga kung palpak o hindi si Inday Sara sa DepEd ay taong bayan. At naghusga na ba ang taong bayan? Opo. Ano ang sinabi ng taong bayan? Taliwas sinabi ni Auntie Claire, si BP Sara ang naging pinakamagaling na departamento, pinakamagaling na kalihim nung siya'y naglingkod bilang DepEd. O sasabihin nyo, salita-salita lang. Hindi po. Nagkaroon po ng mga surveys na kinukumpira ang performance ng iba't ibang mga kalihim at iba't ibang departamento, at doon sa panahon na siya'y nanungkulan bilang DepEd Secretary, 2 taon, 2022 hanggang 2024, siya po ang unang-una, pinakamataas ang trust rating, pinakamataas ang approval rating bilang departamento at bilang kalihim. Isa-isahin natin itong mga pag-aaral nito. Ito, Okta Research, tugon ng masa, conducted September 30 to October 4, 2023. 80% of respondents were satisfied with DepEd's performance. 79% said they trusted the agency. Only 3% said that they distrusted. Sa follow-up Okta survey noong Q1 2024, 82% of Filipinos trusted DepEd. DepEd was rated the best performing government agency with 84% Maniwala satisfaction. Yan ba ang palpak? Ito yung truthful BP Duterte failed to deliver even a tiny fraction of what was expected of her during her tenure as Education Secretary. Congressional Policy and Budget Research Department report showing that DepEd under Duterte's leadership only disbursed 11% of its budget for textbooks and another instructional materials in 2023 and 17% in 2024. In according to COA report, DepEd under Duterte finished building 192 out of its 6,379 classrooms targeted in 2023. Yan ang ebidensya ng complete failure. Imagine, 6,379 yung target na ipagawang classrooms na ipagawa lang ni Sara. 192. Ano yun? Grabe po. Pero yung confidential funds, 11 days po, ubos yung 125 million. Mabilis pa sa kidlap. Ano ba? Under her watch, school-based feeding programs achieved only 48% implementation,
Why billions of pesos allocated for education remained unutilized? Ang mga batang gutom at walang aklat, paano matututo ng robotics at coding? Kaya sabi po ni ACT Party List Representative Antonio Tino, she speaks of high school students who cannot read but conveniently ignores that this learning crisis worsened under her leadership. Yan po si Sara Duterte. Naubos na lang ang panahon para sa kanyang tatay. Mas maganda siguro mag-resign na lang siya, mga kababayan, para makapag-full attention siya sa kanyang tatay na nasa dahig. Kasi luging-lugi ang ating mga mamamayang Filipino na naging overseas vice president siya. Hindi na, 11 trips abroad. Linampasan pa yung ating Pangulo. 5 trips pa lang yung ating foreign trips yung ating Pangulo. Siya, nakaunsi na. You see, wala mang nire-report na accomplishment other than yung pumunta siya sa rally para siraan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang nakakalungkot, mga kababayan. O ngayon, i-update ko kayo kay Digong kasi si Digong may panibagong request for interim ICC release to undisclosed country. Di ano niya, Mr. Maravillas, tingin mo? Malamang hindi pa uutos sa kanila yung ICC judges. Paiisa po. Yan o, sabi rito, Rodrigo Duterte's defense team has renewed the request for the former president's release into an undisclosed territory subject to any conditions deemed appropriate by the ICC's Pretrial Chamber 1. In a heavily redacted filing dated August 19, Duterte's counsel Nicolas Kaufman conveyed the said appeal. Ang promise nila, pag pinagbigyan, hindi daw tatakas si Digong. Pag naniwala, kung maniwala, ang mga ICC judges, malamang sila ang susunod na biktima. Biktima ng budol. Kasi wala man po natutuo sa mga sinasabi nila. Sabi ni Digong, joke man lang niya, tulad ng jet ski. Di ba? Siguradong hindi man paiisa, mga kababayan, kasi alam na nila kung ano yung reputasyon, kung anong background ng pagkatao ng pamilya Duterte. Iba yung sinasabi sa ginagawa. Wala pang sinabi na natupad.